Kalunos-lunos ang sinapi ng 3 taong gulang na batang babae sa Sultan Kudarat. Ang suspect sa pagpatay, ang senior citizen nilang kapitbahay. Live mula sa General Santos City, may unang balita si Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Abby. Igan, tinugis ng mga pulis ang 72 taong gulang na sospek sa pagpaslang at paggahasa sa batang babae sa sitio Medpanga. Nang maabutan, nanlaban umano ang sospek. Patay na nang matagpuan ng kanyang mga kaanak ang 3 taong gulang na batang babae na si alias Jonah. 30 metro mula sa kanilang bahay sa sitio Medpanga sa bayan ng Senator Ninoy Aquino, Sultan Kudarat. Ayon sa pulisya noong September 26 ng gabi, nasa loob ng bahay ang biktima, ang kanyang nanay at 3 pa nitong kapatid nang bigla raw pumasok ang 72 taong gulang nilang kapitbahay na si Rolando Bailon Sr. May bitbit umano itong bolo at tinangka umano nitong gahasain ang ina ng mga bata. Ang una yung sana na plano na i-rapin, ma'am, is itong nanay. Nakatakbo po ang nanay, ang liwan po is yung mga anak lang. Nang makatakbo palayo ang ina ng mga bata, si alias Jonah umano ang pinagdiskitahan nito. Ang sabi po ng 8 years old na bata is binuhat po itong kapatid niya na 3 years old. Nung tumakbo na yung nanay niya. Umiyak po itong bata at sumigaw, itong 3 years old. Nang umiyak, tinukpok niya po ito ng bato sa likod, ng ulo. Kaya nawalan po ng malay itong bata na 3 years old. Dinala daw ng sospek ang bata sa lugar kung saan ito natagpo ang patay. Maliban sa tinamong sugat sa ulo, may laceration din umano sa ari ng bata base sa resulta ng mediko legal. Mayroong parang penetration dun sa ari ng bata pagdala namin sa morgue. So, tinatawag po namin lahat ng mga kalalakihan sa sitio. Lahat ng tao sa sitio Medpanga para mag-gather tayo ng information para tutulong kung ano po talaga yung nangyari sa bata. Agad na nagsagawa ng hot pursuit operation ang mga pulis laban sa sospek. Patay siya sa operasyon matapos umanong manlaban. According po ito sa mga tao din doon, hindi daw siya pahuhuli ng buhay. Dati na raw nakulong ang sospek dahil sa kasong murder noong 2018 at kakalaya lang niya ngayong taon. Ako na, Zar. Igan, wala raw sa bahay ang ama ng biktima nang nangyari ang insidente dahil nagtatrabaho ito sa kalapit na barangay. Wala rin umanong pintuan ang bahay ng biktima kaya mabilis nakapasok ang sospek. Yan ang latest mula dito sa General Santos City. Para sa unang balita, Abby Caballero ng GMA Regional TV 1 Mindanao. Para sa GMA Integrated News. Maraming salamat, Abby Caballero. Igan, mauna ka sa mga balita. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.